Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Gusto ng tao yung ganyan eh. Yung ganyang kwento, di ba? Kung nasaan ka na ngayon at kung saan ka nang galing. He could have been not only our greatest Olympian, no, but also our greatest Filipino storyteller. Dahil ang kwento niya ay kwentong Filipino, ha? Huwag kalimutan kung saan nanggaling. Kung galing kayong Leberisa, ipagmalaki nyo na batang Leberisa kayo. Di ba? Si Chloe is turo si Kaloy. Olympic hero natin, no? The greatest Filipino. Mga ganyan. Ilang beses niya ginawa yun. Ano yan? Yung maybe this time challenge ba yan or something? Dito sa US, ang mga sports heroes, sila Venus Williams, Michael Phelps, Simone Biles, hindi mo makita gumaganyan. They are respected. Yun ang problema ko sa istorya ni Kaloy. Pag nagkwento siya, from 2020 lang. Kung kailan nakilala niya si Chloe, hanggang 2024. Kung gusto mong maging role model ka ng mga batang Pilipino, maging inspirasyon ng mga magulang para i-push ang mga anak nila na mangarap, simula umpisa. Noong panay talo ka pa. Noong tatay mo pa lang ang naniniwala sa'yo. Noong nanay mo pa lang ang kaisa-isa mong fan. Dami nanonood, isa lang pumapalakpak. Puro bagsak ka eh. Pero yung nanay mo, go Kaloy! Malaking part ng storya mo, ng training mo, ang nanay mo, na ayaw mo na ngayon acknowledge. Kailangan nyo muna matanggap ang inyong sarili bago kayo matanggap ng iba. Kailangan muna matanggap ni Kaloy kung sino siya bago siya tanggapin ng mga kapwa niya Filipino. Unfortunately, malaking parte ng sarili mo, ng pagkatao mo, ang nanay at pamilya mo. And if you cannot accept that, you cannot accept yourself. Therefore, your fellow Filipinos cannot accept you. Pagod na ako. Welcome to another episode of Tara Kape. Ayan na ang Pasko. Naaamoy nyo na ba? My wife is in the Philippines right now. She sent pictures. Tinetext niya ako. Iniinggit ako na puto bongbong ang almusal niya. Say hello to her kung makakasalubong nyo sa daan. I enjoyed our last episode and I hope you did. Sana nalilibang kayo sa ating kwentuhan. Sana nawawala kahit papano ang pagod ninyo. At kung nasa ibang bansa kayo, sana nababawasan ang lungkot ninyo. Always remember, hindi kayo nag-iisa. Madami tayo na nasa ibang bansa nakatira. Sinasagupa ang homesickness, hindi ba? Para sa mas magandang buhay. Kung iisipin mo, hindi naman para sa atin, kundi para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Kasi sabi ko nga sa misis ko, minsan nag-uusap kami ng buhay-buhay. Sabi ko, abogado ko eh. Kung dalawa lang tayo, di mangungurakot na lang ako sa Pilipinas. There was this story, kwento ng aking law school classmate nung naging abogado na kami. Nasa US na ako eh. Dito ko na na-receive yung balita na nakapasa ako ng bar exam.
No? I'm not sure kung Office of the Solicitor General or City Prosecutor's Office yung pinagtatrabahuhan niya noon. Kasi nagsisimula pa lang kami as lawyers eh. Sumama sila sa raid ng isang warehouse. Ang daming kontrabando, yung mga undeclared imported goods. Tapos parang pinasok nila, kasama nila yung mga NBI. Parang may isang balde ng relos o drum. Sabi daw sa kanya nung pulis na kasama sa raiding party, "Attorney, dumampot ka na dyan." Sabi niya, napaka-corrupt talaga. Kung sa gobyerno ka magtatrabaho. Ang grabe, di ba? Grabe ang corruption sa atin from top to bottom. Pero dito sa Tara Kape, happy-happy lang tayo, ha? Light lang. Ang bago ninyong guilty pleasure kapag weekend. Most of all, hopefully, sana may natututunan kayo. Punong-puno ng kulturang Pinoy ang usapan natin last time, ha? Palagi naman, kaya relate kayong lahat, ha? Yung Divisoria, yung maling, yung kainan sa Binondo, that is so Pinoy. Pati kung saan, di ba? Diniscuss natin, kukuha ng bulaklak na ibibigay mo sa nililigawan mo na murang-mura lang. Very Pinoy yan. Ang hilig natin sa mura, di ba? Nagbakasyon lang si Mrs. Yulo sa Singapore eh. Mo, Mrs. Yulo. Pinagmumura nyo agad. Huwag ka sa Dangwa pumunta para sa bulaklak. Mahal pa doon. Papamahal ka doon. Doon ka sa likod ng FEU sa may Moraita. Sana nandun pa si Manang. At marami pa siyang natutulungan. Na merong budget na sinusunod pero gusto manligaw. Wala siyang pwesto, ha. Sidewalk vendor lang siya. May stand siya na may gulong. Suki ako doon, 1990s. Pag nakita na niya ako, nakangiti na siya. Kasi yung favorite customer niya, Manang, 1 dosenang bulaklak. Roses. Bayad ko. Keep the change, Manang. Mura eh. Pero sabi ko sa inyo, di ba? Reject yung mga bulaklak niya kasi short stem, napakaikli, mga naputol. Hindi na mabebenta ng mga matitinong flower shop. So para humaba yung tangkay, dinuduktungan niya ng walis tingting, tinatali niya ng mga alambre. Pero papagandahin niya yung presentation, yung pag-rap. Magaling eh. May talent eh. Kala mo galing sa Flowers by Sylvia. Yung bulaklak pagtapos niya. Meron pa ba dyan na Sylvia? So hindi makikita ng nililigawan nyo yung mga alambre kasi nakabalot. Pag uwi ng nililigawan nyo, tatanggalin na niya yung wrapping plastic para ilagay niya sa tubig, no? Sa flower vase na may tubig. Makikita niya puro alambre at stick. Doon niya malalaman na budol mo siya. Sasabihin ng nililigawan mo, nahawakan rin, wala na, nakahubad na. Ano ba to, ha? Bulaklak o walis ting-ting? Pwedeng pang walis. Pero wala nang dating sa kanya. Kasi na-impress mo na siya. Nag-date, galing kayo sa date na-impress mo na eh. Problema kung nabuwisit sa'yo sa date nyo, hindi ba? Kasi mayabang ka o boring ka. Tapos pag-uwi niya na-receive niya bulaklak na may walis ting-ting. Kaya importante ma-impress nyo. Para pag-uwi, matatawa na lang. Kuwela talaga yung tao na yun. Ang sarap kasama. Lagi ako pinapatawa. Kaya nung naging girlfriend ko na, yung nililigawan ko, na naging misis ko later on, nalaman ko na kapag may nagbibigay sa kanya ng bouquet of flowers, kahit 3 lang, meaning I love you. As a remembrance, kumukuha siya ng isa, nag-iipit siya ng isang na to yung bulaklak, tapos tatapon na niya yung the rest sa libro. So yung mga libro niya may mga bulaklak. Naging girlfriend ko na, pwede ko na i-check yung libro. Alam ko kung sa akin galing yung bulaklak o galing sa iba. Pag mahaba yung stem, ay hindi sa akin to, itatapon ko sa basura.
Pag maiksi ay sa akin yan. Babalik ko sa libro. Wala na yung alambre. Huwag ninyo ikahiya ang inyong nakaraan. Yan ang lesson sa mga kwento ko. Be proud. Pero siyempre, kailangan magsikap, di ba? Kailangan makaangat sa buhay para mas maganda ang kwento ninyo. Ha? Mas engage yung mga tao makinig. Gusto ng tao yung ganyan eh. Yung ganyang kwento, di ba? Kung nasaan ka na ngayon at kung saan ka nang galing. Kaya nga, sinayang ni Kaloy. He could have been not only our greatest Olympian, no, but also our greatest Filipino storyteller. Dahil ang kwento niya ay kwentong Filipino, ha? Hindi ba? May filming sa Leverisa, di ba? Ituturo niya saan siya nagtatumbling noong bata pa siya, di ba? Diyan po, sa gilid ng kanal, ako naglalaro. Oo. Nahulog pa ako sa kanal minsan. Tetrace niya yung mga hirap nila noong nagsisimula pa lang siya. No? That is so Filipino. Very Filipiniana. Huwag kalimutan kung saan nanggaling. Kung galing kayong Leverisa, ipagmalaki nyo na batang Leverisa kayo. Don't hesitate to mention names of people, no? Kahit gaano karami, who became part of your success. And pasalamatan nyo sila. Be generous. Hindi nyo kailangan bigyan ng pera. Just acknowledge them. Be generous with your thanks and gratitude. This is a sad story. May kwento ako sa inyo. May kilala ako. Pag may edad ka na, ang dami mo nang napagdaanan. Ang dami mo nang narinig na kwento. And now I am sharing it with you. Ayoko dalhin sa hukay. Kaya nagre-record na ako for posterity. Mayaman na sila ngayon. As in, mayaman talaga. Pero noong nasa college pa sila, nasa college pa kami, they ride the jeep, tricycle, bus, like most of us, papasok sa school, mag-jeep, mag-LRT. Nung nagkapera na, nagsikap naman talaga, yaman nila, posh subdivision na katira. At nagkapamilya na sila, yung mga anak, pinalaki, na hindi alam paano mag-commute. Never nakasakay ng LRT. Ng jeep. Sila mismo na magulang parang nakalimutan na nila paano sumakay ng jeep. Kahit na doon naman sila lumaki sila nagko-commute. Pero kinalimutan na nila. At ang kwento, nag-tricycle daw minsan yung anak niya, no? Hiyang-hiya sila nung classmate niya, nakatakip ang mukha habang tricycle. Baka daw makita ng mga classmates. Sad. Di ba? Ano yung kasabihan? Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ha? Tinuturo pa ba sa elementarya yan? Sa school? Sa public school? O puro TikTok na lang yung mga bata? Pati yung mga teacher, puro TikTok. Kasi ginagaya nila si idol nila. Si Chloe at Kaloy. Ha? Diba? Si Chloe is... Turo si Kaloy. Olympic hero natin, no? The greatest Filipino. Mga ganyan-ganyan. Tapos you want respect. Pero makikita mo, pinaglalaruan lang siya ng mga tao. Di ba? Ilang beses niya ginawa yun. Ano yan? Yung maybe this time challenge ba yan? Or something? Ha? Yung kanta ni Sarah Geronimo. Ganyan tayong mga Pinoy, di ba? Yung mga sports heroes natin. Dito sa US, ang mga sports heroes, sila Venus Williams, Michael Phelps, Simone Biles, hindi mo makitang gumaganyan. They are respected. Anyway, so yung kakilala ko kapag nagkwekwento ng buhay niya, simula lang nung nagkapera sila ang kwento niya. Ayaw niya ikwento noong nag-struggle pa lang sila noong kabataan nila.
Ako simula pagkabata ko, kinikwento ko eh. Yun ang buhay ko eh. Ano magagawa ko? It's an open book. Nung grade 1 ako, sa public school ako, paghapon, last subject, may mga catechist from a nearby private school, private Catholic school, na nagtuturo sa amin ng religion. No? Kala mo mga pagano kami sa public school na kailangan i-convert to Christianism eh. Fourth year high school na yung mga yung pumupunta. Grade 1 ako noon, naalala ko. Sabi ko sa katekista, iglesia ho kami. Kahit na Catholic kami. Ayaw ng nanay ko na turuan ako ng turo ng Catholic. Kasi gusto ko lang maglaro. So kapag sila na yung nagte-take over ng klase, last period yun, nasa labas ako naglalaro. Habang yung mga kaklase ko nakikinig. Kung nahihiya ako, kung kinakahiya ako na public school ako noong elementary, di wala akong kwentong ganyan. Hindi ko makikwento sa inyo. Kukwento ko lang sa inyo nung abogado na ako. Yun ang problema ko sa istorya ni Kaloy. Pag nagkwento siya, from 2020 lang. Kung kailan nakilala niya si Chloe, hanggang 2024. 4 na taon lang yun. Magaling ka na sa gymnastics noong 2020. So, ang question is, anong mapupulot ko na aral sa kwento mo about the last 4 years of your life? Yun na ba yung kabuuan ng kwento mo? 4 na taon. Pagod na ako. Kung gusto mong maging role model ka ng mga batang Pilipino, maging inspirasyon ng mga magulang para i-push ang mga anak nila na mangarap, dapat ikwento mo simula umpisa. Noong panay talo ka pa. Noong tatay mo pa lang ang naniniwala sa'yo. Noong nanay mo pa lang ang kaisa-isa mong fan. Dami nanonood, isa lang pumapalakpak. Puro bagsak ka eh. Pero yung nanay mo, go Kaloy! Ganyan ang mga nanay, di ba? Dati nga meron, nung bago pa lang yung Facebook, may nag-post na top 19. Sabi ko, okay. Sa classroom, congratulations anak. Ilan ba kayo sa classroom? 40 siguro? Nasa gitna yung 19. But, parents are like that. Proud sila. Top 19, akala ko sa buong school eh. Sa classroom. Yung kwento mo, lagi mong sisimulan sa magaling ka na. Nung na-meet mo na si Chloe, anong aral mapupulot namin doon? Yung mga bata, magsisimula pa lang eh. Di ba? Kailangan nila ng encouragement. Kailangan nila makarelate sa kwento mo. So, interesado sila paano ka nagsimula. Kasi magsisimula pa lang sila eh. Di ba? Pucha, ano naman ang pakialam ko kung may girlfriend ka? Ako, ayoko pa nga magka-boyfriend yung mga anak ko. Tapos papakita mo, ang sarap magka-girlfriend. Ang kwento mo, gusto ko na lang mag-focus sa girlfriend ko at future namin. No? At kalimutan ko na ang nanay at pamilya ko. Kaya ang mga Filipino, maingat sa'yo. No? Sana maintindihan mo rin ang mga kapwa mo Filipino. At baka mali yung tumatak na aral sa isipan ng mga anak nila, no? Nagwo-worry sila na baka mali yung lesson na makuha ng mga anak nila. Kasi baka sabihin ng mga anak namin, Tay, si Kaloy nagka-gold nung nagka-girlfriend. Mag-girlfriend na rin ako, baka tumaas yung mga grades ko. Mag-honor pa ako. Kaya yun eh. Gumaling ka na nagka-girlfriend ka eh. Yun yung gusto nyong ikwento eh. Yun yung gusto ikwento ng mga supporters mo eh. In fact, ang totoo niyan, ang lesson talagang makukuha nyo, no?
Kaya gumaling, no? Si Kaloy, kaya ka naging gold medalist kasi nagsunog ka ng kilay, di ba? Nagtiyaga ka. Hindi ka muna ng girlfriend ng maaga. Nag-focus ka ng husto sa training mo at nakinig ka sa mga magulang mo. But you don't want to tell that story. Ayaw mo ikwento yung buong kwento mo eh. You don't want to tell the young Filipinos that lesson. Gusto mo puro Chloe, Chloe, Chloe. Di ba? Okay naman yan. Buhay mo yan. Di ba? Kaya lang, don't expect Filipinos to be interested in your story. Kasi ikakwento mo lang yung from 2020 to 2024 training mo eh. Kasi before 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, malaking part ng storya mo, ng training mo, ang nanay mo, na ayaw mo na ngayon acknowledge. Kagaya ko, di ba? Kung ayaw ko acknowledge na sa public school ako nung elementary at nahihiya ako, wala akong makakwento sa inyo tungkol sa pag-aaral ko noong bata pa ako. So may payo ako. Hindi lang kay Kaloy. Hindi naman siya nanonood ng Tarakap eh. So useless bigyan ng payo. TikTok nila ni Chloe lagi yung pinapanood niya eh. Ha? Nakasampa siya sa kama eh. Gaganon si Chloe. Bilang sasayaw-sayaw siya. When I give advice here, para sa inyong nanonood, at ito ang advice ko, makinig. Sabi ko, pag makinig ka, pakikinig kayo. Kailangan nyo muna matanggap ang inyong sarili bago kayo matanggap ng iba. Ha? Kailangan muna matanggap ni Kaloy kung sino siya bago siya tanggapin ng mga kapwa niya Filipino. Unfortunately, malaking parte ng sarili mo, ng pagkatao mo, ang nanay at pamilya mo. And if you cannot accept that, you cannot accept yourself. Ha? Therefore, your fellow Filipinos cannot accept you. Di ba? Kahit yung mga solid supporters mo gusto nila mag-focus na lang tayo sa ginto na napanalunan mo. Ayaw nila mag-focus sa pamilya mo, sa pagkatao mo. Nabuhay ka ng 20 years, 20 taon, nakasama mo ang pamilya mo. May ebidensya, dahil pictures, tuwing nananalo ka, nandiyan yung mami at daddy mo. Pero gusto ng mga fans mo, focus lang tayo sa 2024. Kaloy is only 2024. If we follow the logic of your blind supporters, we should only like you as a gold medalist, but not as a person. Filipinos love you as an athlete, okay? Believe me when I say they want to accept you too as a person. Yung buo mong pagkatao. Kasama dyan yung Kaloy Leverisa version. Hindi lang yung Kaloy 2024 Paris version mo. Ang Pinoy, makapamilya yan Kaya nga aminin na natin, mas may dating ang ABS-CBN kaysa sa GMA. Kasi ang gamit nila sa pagtawag sa inyo, kapamilya. Mas may dating kaysa sa kapuso. You are known and recognized because of your family. Diba? Ako kwento ko ulit ito. Transplant kami from Manila to Bulacan. Doon ako nagsimula mag-aral, nag-kinder. Hanggang high school, doon kami sa Bulacan. Nung bago pa kami, pag pupunta kami sa bahay ng isang kaklase, isang grupo kami, no? Kapag pinakilala kami sa magulang, yung magulang itatanong kung anong buong pangalan namin. No? Tatanungin siya. Yung classmate ko, anong pangalan mo? Jose Carillo po. Ano-anong si Pasing? Nanay ko po, anak ka ni Pasing. Kilala siya dahil sa nanay. No? Ikaw, anong pangalan mo?
Jose Pagdanganan po. Taga-Libis ka ba? Opo. Oh! Kilala mo si Wancho? Opo, tito ko po. Pamangkin ni Wancho. Pag ako, ano pangalan mo? Dennis D po. Titingnan ka mabuti. Kagwapong bata. Justiso. Walang masabi. Biro lang yan, yung kay gwapong bata. My daughter is now in college. Yung teacher niya, may chemistry class siya. No? May Filipina teacher siya. No? Isang araw nag-text sa akin, "Where is Ilocos, Daddy?" Sabi ko, "Why?" Sabi ko, "That is a group of provinces north of Manila." Yung chemistry teacher daw niya, Filipino. So, I know, automatic, wala pa siyang sinasabi. Nung nalaman ng teacher niya na Pinoy siya, trinetrace agad yung pamilya niya. Kung kamag-anak niya, yung mga D sa Ilocos. I always get that too, nung nasa Philippines. Taga Isabela ka? Kaano-ano mo si Faustino D? Minsan sinasabi ko na, sa Pilipinas, people know each other because of their family. Di ba? Papahintuin ka ng pulis sa kalye. Lisensya mo. Kaya kita hininto kasi ang bilis-bilis mo magpatakbo. Beating the red light ka pa. Lisensya mo. Titingnan yung lisensya mo. Pangalan. Address. Apelido. Kala mo si Larry? Tatay ko po. Babalik yung lisensya. Next time, dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Sabi mo sa tatay mo, kamusta? Sabi mo si Piling Bangkay, kumusta siya? Sige po, Piling Bangkay. Tapos tanong mo na rin sa tatay mo, bakit Mang Kepweng tawag namin sa kanya nun? Do you see what Tarakape is all about? We don't care about Mrs. Yulo or Kaloy. Wala tayong mapapala, di ba? Kung magkatuluyan man si Kaloy at Chloe o hindi, kung magkabati na finally ang mag-ina, what is it for us? Wala talaga. Kaya tayo nandito, Tarakape is here to help you realize and recognize your roots. Nagpapaalala. We answer the question, why are you a Filipino? Kultura, kaugalian, tradisyon, karanasan bilang isang bayan ang mahalaga sa atin dito. Tama? Tama, Clifton. My new paralegal, Clifton Lightfoot. Balik tayo doon sa kakilala ko na kinalimutan na yung jeepney riding days niya. Dito sa US, walang jeep, walang tricycle. Puputi mata mo, kakahintay dyan sa kanto ng jeep na magpapara sa'yo. Wala kang makikita. Walang jeep at tricycle. So ako, I have the right to say na hindi marunong mag-jeep at tricycle ang mga anak ko. But they know how to ride the train. Kasi when we were in New Jersey, park and ride. Magpa-park ka sa train station, sasakay ka ng train, papasok sa New York City. Pero last time we visited the Philippines, pinasakay ko ng jeep yung anak ko para ma-experience niya. Kultura nating mga Pilipino ang forte ng Tarakape, di ba? We promote Philippine culture here. Pinapaalala natin palagi sa inyo kung bakit hindi kayo Italiano, Hapon o Pranses. Kaya nga magaan ang pakiramdam natin after every class natin dito, right? Because pinagyayaman natin at pinabubuti ang ating kalooban. Hindi naman ito Kaloy and Angge vlog. Yung jeep, hindi lang naman simbolo ng kahirapan yan. Huwag ka mahiya. Simbolo yan ng Pilipinas, ng pagka-Pilipino. Parte ng kultura natin yan. Kaya dapat matutunan, mahalin ng bawat Pilipino. Kahit pa sa Forbes Park ka nakatira. Diyan sa jeep na yan, maraming karanasan at pangyayari na humuhubog sa ating pagka-Pilipino.
Ha? Common experiences bind us together as people. Kaya tayo Pilipino eh. Pang-Filipino lang yan. We identify as Pinoys because of experiences that are uniquely Pinoy. Like riding the jeepney. 28 minutes na ako nagsasalita. Gising pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? We probably have to cut. And then next episode natin ituloy. Ha? But siguro, let me just finish yung thought ko. Gusto kong magkwento ng mga experience ko sa jeepney. Ha? Kaya lang, may happiness topic tayo. Maybe we can allot another episode in the future about jeepney experiences. Kasi feel good topic yan, di ba? Lalo na yung mga nasa abroad. No? Alam niyo yung sa Pilipinas napakainit, di ba? Lalo na pag summer. Maalinsangan tapos uulan. Di ba? Open yung bintana ng jeep. No? Kaya ibababa niyo yung trapal para hindi kayo mabasa lang. Ang init, di ba? Para kayong mga manok na niluluto sa loob ng Imar Flex Turbo Broiler. Hindi ka makababa, lakas ng ulan. Imar Flex. May Imar Flex pa ba sa Pilipinas? Never din kami nagka-turbo broiler. Isa pa yan sa commercial na hinahangaan ko nung bata pa ako bukod dun sa La Germania oven. Kasi 4 na manok, kasya sa loob. Maya-maya, lechon manok na. Hindi mo na kailangan pumunta sa Renatos o sa Anbox o sa Baliwag lechong manok. See? Kung ikakahiya ng mga tao, for example ako, kung ikakahiya ko ang aking nakaraan na nag-jeep ako, wala akong maikakwento sa inyo tungkol sa mga nakakatawang experiences sa jeepney. Sad. Kasi ganun din si Kaloy, hindi ba? Walang maikwento sa buhay niya before 2020. Kasi kasama sigurado yung nanay niya sa kwento na ngayon gusto na niya entirely makalimutan. Okay. 30 minutes. Tuloy natin ang kwentuhan next episode. Kung may natutunan, kung napaisip kayo ng ating programa, ay oo nga, hindi ko dapat ikahiya ang nakaraan ko kasi magiging putol yung kwento ko, Kailangan kong matanggap ang aking sarili, bago ako tanggapin ng aking kapwa. Like, subscribe, share para sa susunod na pagtawag ko. Kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape. Introduce ko sa inyo yung paralegal ko, Mr. Clifton Lightfoot. Say hi. Saan ako ito? Yung kakilala ko na mayaman na dating nag-jeep lang. Yung dati nakalimutan na niya yung jeepney days niya. Minsan ginabi ako sa kanila. Tanong sa akin paano ka uuwi niyan? Late na. Wala akong kotse. Jeep? 24 hours ang mga jeep? Diba? Oo, maglalakad muna papalabas ng subdivision mo. Kasalanan mo Titira-tira ka sa subdivision na bawal ang mga tricycle tapos tatanong mo yung mga bisita mo paano uuwi. Make it make sense.